Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po na tayo, mga tambay. Komentuhan po natin. Ito po si Atty. Topacio, mga tambay. Binanatan niya po at talagang sinabi niya rito na ibang klase na po ngayon sa binagoong Pilipinas. Kung sino pa yung mga magnanakaw ay siya pang pinagtatanggol. At kung sino pa yung gumagamit ng pulburon at tinatawag na bongit ng kanyang kapatid ay pilit pong ipinagtatanggol. Ibang klase na po ngayon. Kaya nga po masasabi natin pera-pera na lang yata talaga ang labanan sa ating bansa. Pati po mga politiko ay sobrang gahaman na po yata sa pera talaga. Ito po mga tambay, pakinggan po natin si Atty. Topacio. Pero attorney, no? Teka muna. Sige po. Yun daw, sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas ba ng statement kina-justify yung kanyang kapuitan. Anak ng teteng nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988. Kahit anonymous complaint, anonymous, Pwede. walang pangalan. Susulat ako sa Ombudsman, Ginoong Ombudsman, ako ay si X. May nalalaman akong anomalya dito sa lalawigan ng Y. Ito ang mga detalye. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pwede na po yung basihan ng pag-imbestiga ng ombudsman. Basta may detalye. Minsan nga sabihin mo lang, si gobernador ay may bagong sasakyan. Ito ang plate number. Etong halaga nito ay lampas-lampas sa kanyang lehitimong sweldo o kita bilang gobernador. Opo. Imbestigahan nyo. Pwede na po yun. Basta may detalye. Eto, hindi anonymous. Alam mo yung source. Therefore, mabavalidate mo kung may alam o hindi yung source. Si Saldico, dating chairman ng Appropriations Committee. Appropriations. Gumagawa ng budget. Anong kanyang isiniwalat? Kung paano inutusan di umano ng Pangulo na maglagay ng 100 billion sa budget. Okay. Yes. Siya ay kilalang tao ni Martin Romualdez. Dinetalye niya. Meron siyang parang spreadsheet. Oh, di ba? Opo. Oh, ayan na. Ayan ang detalye. Oh, ayan ang detalye. Bakit hindi mo pwedeng imbestigahan? Ngayon ka mag-iinarte na kailangan sworn statement. Actually, pwede yan May nagtanong na sa akin yan Pwede ho ba yung gamitin? Pwede bang iswerto nang siya hindi pupunta sa embassy natin? Pwede po. Kung yung kinalalagyan niyang bansa ay signatory yung pamahalaan noon sa Apostille Convention sa Hague, pwede siyang magpanotaryo roon sa lokal na notaryo. Halimbawa, Spain. Notaryo ng Spain. Ang notarial law ng Spain ay similar sa atin. Okay. Pagkatapos, ipapa-certify niya yon doon sa proper agency ng Spain. Kung sa America, State Department, kung kailangan namin ng apostille sa Amerika. Opo. May mga kaso kami, yung mga judicial confirmation of foreign divorce, State Department ng particular state, halimbawa, State of Nevada. Okay. May State Department ang Nevada. May kanya-kanyang ahensya yan na nag-certify. Papacertify niya roon, ang tawag doon ay apostilled document. Ayun. Pag pinadala mo yon dito sa Pilipinas, pwedeng tratuhin yon na as if dito ni notaryo sa Pilipinas. Pwede nang gamitin yon sa hukuman as prima facie evidence of the contents thereof, because a notarized document under the law is entitled to full faith and credit on its face. Of course, may problema ka. To be fair, baka sabihin nyo, one-sided ako.
Kung hindi ka mako-cross-examine, medyo mababa ang evidentiary value noon. Kung sa korte. Pero ang ombudsman, mas malawak ang kapangyarihan. Anonymous nga eh. Wala ngang pangalan, pwede ka mag-start ng investigation. Ikaw mismo, kahit walang nagre-reklamo, pwede ka mag-start ng investigation. Pag may nalaman kang anomalya, eto pa may nagsusumbong na. Ngayon, bumanat naman tong si Ping Lacson. Si Ping, grabe ha. Paano kaya nila naaatim na ganyang kagarapal ang pagdepensa nila at pagkubli sa katotohanan? Paano nila naaatim? Banat si Ping. Di ba, unang-una, kaya sinasabi nila, kaya daw lumabas sa video si Saldico kasi hindi pinahintulutang mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee dahil daw hindi under oath. Double standard naman ng Senado kung ganon. Opo. Bakit nung mga investigasyon labang kay Pastor Kibuloy at kay Alice Guo, may mga testigo si Ontiveros na pinayagan nila mag-testify hindi under oath? May mga kulukoy dyan sinasabi, hindi naman si Ping yun. Hindi nga si Ping. May mga comprehension problems pala kayo eh. Mahina pala IQ nyo eh. Ang ibig kong sabihin, may president na sa Senado. Ba't wala ba si Ping sa Senado? Ginawa na ng Senado. In the past. Kaya nga president eh. In the past. Ginawa na, ba't ayaw nyong gawin ngayon? In other words, namimili. Namimili nga. Unang-una, okay, sabihin na natin hindi under oath. Okay. Ang legislative inquiry, kung legislative inquiry lang, relax naman ang rules on evidence. Hindi ba naman kailangang maging evidence yan that is admissible in court kung hanggang doon lamang? Opo. Kung hanggang doon lamang. Kailangan lang, since ang gagawin mo naman, hindi ka naman NBI, hindi ka naman pulis, hindi ka naman investigator, hindi ka naman hukuman. Ang purpose mo lang is to gather facts to make good legislation. Yun lang. So, input pa rin yan. O bakit ayaw? Dahil ituturo si Martin, ituturo ang Pangulo. Halatang halata si Ping, grabe eh. Tandem yan eh. Yung dalawang yan parang Laurel and Hardy yan eh. Si Senate President saka si Ping Lacson. Kaya kinokokon na yung BRC kaya tinanggal nila kay Marcoleta. Ano nyo, baliktad na talaga ang mundo ngayon eh ang whistleblower yung kinasuhan. Si Diskaya pinahihirapan. Di ba? Si Marcoleta yung umaayos ng investigasyon dati tinanggal. Ngayon pinag-iinitan pa ng COMELEC. Halatang halata kayo mga bok. Kasi ang COMELEC wala na eh. Wala nang independence ng COMELEC eh. Grabe na ang ginagawa nitong COMELEC. Wala nang kredibilidad. Alam mo, ang mga institusyon natin, wasak na wasak na. Wasak na wasak na. Wala Tama yun. Wasak na po talaga. Wala na po nagtitiwala sa gobyerno ngayon eh. Di ba? Halos lahat po ngayon. May anomalya. Pati COMELEC. May anomalya COMELEC. Di ba? Napakaraming issue po ng COMELEC mga tama. Yan po. Ganyan po ang nangyayari po. Kaya nga po, yung ginagawa po nila investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, house show na lang po yan. Wala pong kwenta yan. Wala na pong patutunguhan yan. Kasi yung mismo pong ulo, yung mismo pong sindikado, yung head, ayaw na ayaw po nilang madadawit ang pangalan. Pilit po nilang pinagtatanggol. Yan. Kaya nga nangyayari, parte ka ng crime. Ganun po nangyayari dahil nga po baka nga po ito mali-maleta eh, hindi po ba? Grabe ang mali-maleta talaga. Baka yung mali-maleta, may gulong yan eh. Di po ba? Yung maleta kasi may gulong. Di ba? Ngayon, yung pwede pong umalis yan eh. Pwedeng gumulong. Pwedeng pumunta sa kanila umano. Yung maleta. Na punong-puno po ng basura. Na tinatawag na pera. Ibang klase. Kaya po, binanatan po sila ni Atty. Topacio. Talagang babanatan ka talaga. Dahil nga, saan ka nakakita? Kung sino yung mga talagang testigo, yung mga testigo na magpapatotoo at magbubunyag kung sino po talaga ang korap at taga-ulo, mga bayan, ng napaka-anomalyang korupsyon na ito.
ay pilit pa nilang ginigipit. Katulad po niyan, ang Diskaya, kinasuhan na nila sa ombudsman. Ibang klase. Tapos ngayon, etong si Saldico, ayaw paniwalaan. Si Saldico gumagawa ng budget, ayaw paniwalaan. Ibang klase, no? At napakalapit doon sa kanyang amo na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At malapit din po sa palasyo. Ayaw imbestigahan yung inutos ng Malacanang, yung inutos ni Bonget na tinatawag ni Aimee Marcos na Bonget, na si Bangag. Inutusan si Saldico na maglagay ka dyan ng 100 billion na insertion para siya ay makakomisyon. Hindi mo ba? Na 25 billion ayaw kay Saldico. Pero ayaw po itong imbestigahan at paniwalaan po nung dalawa pong magbarkada na sinasabi ni Topacio. Sino po? Kauna-unahan po. Si Ping at si Wambol. Si Wambol daw po, mga tambay. Ibang klase. Kaya po mga tambay, nakakalungkot lang po. Yung lagi po natin sinasabi, hanggang ngayon, sa lahat na nangyayari sa ating bansa, nananatili po yung magpo-protection po sa atin, na yun po ang pangunahin nilang mandato, at yun po ay nasa konstitusyon, na protektahan po ang Pilipino at protektahan po lahat ng kapakanan, pabor sa Pilipino, laging pabor sa Pilipino ang kanila pong paglilingkod. Lalong-lalo po, ito po yung kaperahan po natin ay pabor po ito sa Pilipino dapat hindi pabor sa politiko. Pero nananatili po silang bulag at pipi at bingi. Ito pong ating mga men in uniform. Ninanakaw na po ang pera ng taong bayan, ang ating mga buwis, pati ang inuutang, wala pa rin pong umaaksyon ng mga men in uniform. Kaya nga po, lagi po natin sinasabi, how much umano at gumugulong ang gulong ng maleta na punong-puno ng basura. Marami yatang pinupuntahan ng maleta. Hindi kaya? Yan po mga kabayan na nakakalungkot. Wala na pong mangyayari sa ating bansa. Kung naumpisahan na po nila magnakaw ng mahigit 3 taon, sa tingin nyo, hindi na sila magnanakaw. Nalulusutan nila ang pagnanakaw. Dahil kampi-kampi sila. Ginagawa nila ng paraan. Hindi po ba? Kumpleto po, sindikato Sindikato na po ang nakawan sa gobyerno ngayon umano. Sa buwatan. Pinagtatakpan lahat. Pati yata ang mainstream media ay pinagtatakpan ang systematic na korupsyon sa ating bansa. Hindi kaya? Kaya ganyan po. Kaya po tayo ay nasa basurahan at kumunoy na. At pinapatay na tayo sa kahirapan. At sa mga sinasabi natin lagi, ang mga proyekto nilang nakakamatay. Katulad po ng flood control. Unbelievable. Kailan kaya magwawakas ang mga demonyong yan? Umano, mga kabayan. Muli po mga tambay, thank you po sa mga gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At syempre po mga tambay, yung ating pong dasal at panalangin para po sa ating bansa na sana po matapos na at mawakasan na ang kanila pong kawalangian at kademonyohan na ginagawa sa ating bansa sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po ang dasal po natin, magkaisa po tayo na manalangin po at magdasal sa ating pong lahat na pag-iingat at tayo po'y maingatan ang ating buong sambayanan at tayo po at ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan. Ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal po. Mga kababayan. Sa muli po mga tambay, tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po sila panghabang buhay sa mga posisyon nila, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po. Bye-bye.